Speaking of suplong, ito na mga kababayan, speaking of isuplong, ang Supreme Court, mga kababayan, pinatunayan or pinatutuhanan ang conviction o murder conviction sa 3 pulis sa pagpatay kay Kian De Los Santos. Pinatunayan. So ngayon mga kababayan, naglabas po ang Supreme Court, ulitin ko dito. Sa mga nagtatangkad tumulong. Ito mga kababayan. Ito na, patay kayo. Pakinggan ninyo Magandang hapon, Steve. Yes, dito weekend, Doc Dennis, pinagtibay nga ng Korte Supremang hapon ng murder conviction laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 years old na si Kian De Los Santos nung sinagawa ang anti-drug operation sa Caloocan City noong 2017. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Joseph Lopez na patunayan ng Second Division ng Korte Suprema na guilty sa murder ng mga pulis na sina Arnel Omares, Jeremiah Pereza at Jerwin Cruz. Sinentensya ng mga nasabing pulis ng reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakabilanggo at tinatasan ng bayaran ng 275,000 pesos ang pamilya ni Kian. Base nga sa ulat noong gabi ng August 16, 2017, hinarang at tinalugog ng mga pulis si Kian sa Baysa, Caloocan City. Matapos di mo nilang matagpuan ng mga umano'y iligan na droga, pinagbuno siya ng mga pulis habang umiiyak at nagmamakaawa na makauwi dahil may exam siya kinabukasan. Pinitig din siya umawag ng tiwalya na pinakpan ng tilang baril at nakataas ng kanyang damit sa ulo. Pinigyan siya ng mga pulis patungo sa isang madilim na lugar malapit sa ilog at pinaputukan ng maraming beses nila Juarez at Tereda habang nagbabantay si Cruz. Tinanggihan ng mga pulis ang pananagutan at iginit na tumugon lamang sila sa ulat ng drug activity. Pero sa investigasyon ng Regional Trial Court, Court of Appeals at FT, natagpuan na lahat ng elemento ng murder ay naroroon kung saan walang pagkakataong si Kian na ipagtanggol ng kanyang sarili. Ayon pa sa Court Suprema, hindi rin matuturing na depensa ang kanilang pagganap ng tungkulin dahil ang pagpatay sa isang minor de edad ay hindi kailanman bahagi ng legal operasyon ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Brad, DCMS. Ayan, narinig nyo mga kababayan. Kinatigan ng Korte Suprema ang pagkakulong nitong 3 pulis na pumatay kay Kian. Speaking mga kababayan, so kinatigan, pabor kay Kian De Los Santos itong kaso na ito. Yung 3 pulis na pumatay sa kanya ay makukulong po at nahatulan ng reklusyon perpetua. Habang buhay na pagkakulong, mga kababayan. Reklusyon perpetua So ngayon, mga kababayan, eto na. Sino po ba ang PNP chief nung panahon nung binaril si Kian? Si Bato. So ibig sabihin, mga kababayan, sinunod ng 3 pulis na patayin si Kian at plantingan ng baril na wala namang baril. Nakiusap pa, napakawalan ninyo ako kasi may exam pa ako. Pero ang ginawa nila, pinatay nila si Kian. Ang tanong ngayon, maaari bang madawit si Bato dito? Yes, 100%. Si Bato po ang Philippine National Police Chief at the time. So sa madaling salita, hindi lang po si Bato ang magiging kaso ay ICC, madadawit siya dito. At ito na din po ang patunay mga kababayan na totoo talaga, na may war on drugs. Kasi bakit? Napatunayan ng Supreme Court. Ang 3 pulis ay nakulong ng habang buhay o reklusyon perpetua dahil sa pagpatay kay Kian, pagplanting ng baril, pagbintang na adik, at higit sa lahat, walang due process yung pagpatay. Dinala sa dilim malapit sa ilog, pinagbabaril, nilagyan ng baril ang kamay para sabihin ng laban. So paano mangyari na nagkaroon ng baril ang isang estudyante na minor de edad? Papasok ka sa eskwela, may baril yung bag mo. Hindi ba ma-check ng mga security guards yan? Hindi ba malalaman ng mga kaklase mo yan na may baril ka dala? Hindi ba magsusumbong yan? Sa mga teacher ninyo, sa advisor ninyo. Actually, si Kian is high school student pa lang yata to kasi ilang taon pa lang to, minor de edad pa eh. So sa madaling salita mga kababayan, itong kaso ni Kian ay nagpapatunay po talaga na si Bato ay makukulong sa ICC. Dawit si Bungo dito. At iilan pa
noong panahon, pati na yung mga nasa Korte Suprema at that time. Kasi ito, kinatigan ng Korte Suprema na makulong habang buhay itong 3 pulis. So, ibig sabihin, yung mga nasa korte nung panahon na si Kian ay pinatay, mga useless. Sino po ba ang mga nasa korte nung time na yon? Madadaway po yun. Isa na dito mga kababayan si Bato. Kaya sa totoo lang, kapag nagtanong ngayon kung meron bang katotohanan na merong tukhang-tukhang sa Philippines, merong war on drugs na without due process, example na natin si Kian de los Santos, mga kababayan. Si Kian na po ang example niyan. Nako, patay kayo dyan. So, patay si Bato dito. Nako, si Bato de la Rosa dito, mga kababayan. Mag-ingat talaga siya. Kasi talagang madadamay si Bato dito, mga kababayan. Sa ginawa ni Bato kay Kian, kasi alam ko nung hearing na to, ito, pakinggan nyo mga kababayan. Higit isang buwan nang missing in action si Senador Bato de la Rosa matapos umugong ang umano'y arrest warrant niya mula sa ICC. Kaya naman na-action na si dating Senador Antonio Trillanes. Patay. Ito ang agenda report ni Hannah T. Ala, si Trillanes gumalaw na naman. Maghahain daw ng ethics complaint si former Senator Sonny Trillanes laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay kapag hindi pa rin siya pumasok sa Senado. Hanggang sa matapos ang regular session nila bandang June o July ng 2026. Inihayag yan ni Trillanes sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel. Para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, ay meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Higit isang buwan ng absent ang senador at una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung may pagdududa ang isang individual sa serbisyo ng isang mambabatas, pwede siyang maghain ng ethics complaint laban sa senador. Nagsimulang mag-absent si De La Rosa nang ihayag ng ombudsman na may ICC warrant na raw laban sa kanya. Siya ang nooy PNP chief sa panahong ikinasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya kontra droga. Narinig ninyo? Siya ang PNP chief noong implement ni Digong itong war on drugs. So, ito, ibig sabihin, nakasuhan itong 3 pulis at habang buhay na pagkakulong. So, ibig sabihin, dawit si Bato dito. Kasi hindi to kwentong bata lang eh. Hindi to porket minor de edad si Kian, ay ordinaryong tao, ay hanggang doon lang. Dawit po lahat ng mga pulis dapat nung time na yon. Bakit mga kababayan? Si Bato at lahat ng pulis noong time ni Digong, dapat dawit lahat yan. Bakit? Grabe sila at that time. Grabe sila nung panahon na yon. Pag lumabas kang nakahubad, may tato, adik ka na sa kanila nun. Pag lumabas ka, napayat, bungal, adik ka na sa paningin nila nun. Kasi bakit? Bakit mga kababayan, kailangan nilang pumatay kahit hindi naman adik na maski minor de edad ay tinatarget nila? Kasi merong reward money. Yan po yun. May kota-kota sila mga kababayan. Halimbawa, Caloocan ka. Ngayon, anong istasyon ka? Station 1 o Station 1. Caloocan. Ilan ang kota mo? 5. Ang kailangan mong mapatay, may 1 million ka. So, sa totoo lang mga kababayan, ilan pong istasyon ng pulis sa buong Pilipinas? Pag nakapatay ka, at mismo si Digong inamin niya yan, mga kababayan, inamin ni Digong yan. Noong panahon na siya pa ang presidente, may reward system talaga. Ito, pakinggan ninyo Mga kababayan, talaga namang, ay nako, iwan ko lang. Ito, Digong. Umamin sa reward system. Ito inamin ni Digong yan. Paragraph 17, dun sa supplemental budget niya. She goes on to mention, kasi binanggit na po niya na may reward system nga doon sa Davao. She also mentioned the Davao Death Squad. Kasi hindi mo kasi ako binigyan ng panahon, sir. Meron talaga, sir.
Oh. Meron ako may reward. Pagka yung big crime solution agad, nagbibigay yun. Not very natural sa mayor yan, sir. That was where I was going, Mr. President. For the boys, Yes. ganun. Ang isa po nagbigay ng sinumpaang salaysay is si Colonel Joby Espinido. Kilala ho niyo ba ito? Ayan na. Yes, sir. Oh, Pero inamin. binanggit po niya doon sa paragraph 35 ng sinumpaang salaysay niya na sinumiti po Ma'am Eli, noong hello po. August 25, 2024. Mm. Ito po, and I will read po. I know that there was a reward of 20,000 pesos per kill in the drug war. Diba? So in short, Mr. President, Mr. Chair, itong statement po ni Joby Espinido, kino-corroborate din po dun sa statement ni Colonel Karma na nagbibigay po ng 20,000 pesos for every kill. Totoo po ba yun? 20,000 kada patay. So, sa isang istasyon, kailangan makalimang patay kayo. So, magkano yun? 20,000 times 5. 100K. Eh, kung makapatay ka sa isang araw, 3. Edi may 60,000 ka na. Kaya nga naiinganyo ang mga pulis at that time eh. Mga kababayan. At mismo inamin ni Digong yan, no? No. Every crime that is solved, whether it is really it resulted in a killing or nahuli, sir. Basta yung droga, mainit ako, sabi ko, nagbibigay ako ng reward. Pero it does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if, kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys nga. Diba? Kita ninyo? Paragraph 7. Yung sinasabing 20,000 kada patay, hindi daw ganun, sabi ni Digong. Halimbawa, si Paruhinog, big time drug lord ng Osamis yan. Pag napatay mo yan, ako nang bahala sa'yo. Either 1 million, 2 million to 5 million. Bakit? Siyempre, matutuwa yung mga kalaban ni Paruhinog. Bakit? Wala na silang kakumpetensya. Sulo na nila. Eh, paano kung ang nagpapatay kay Paruhinog ay yung mga may tawag dyan eh, kakumpetensya niya sa shabu. Tapos nagbibigay kay Digong, ito, President, 10 million, papatay mo si Paruhinog, ikaw na bahala kung magkano ang ibigay mo dyan. Siyempre si Digong, akin yung 3 million, 7 million paghatian ninyo. Diba? Ganon yun, mga kababayan. Kaya nga dito, sa sitwasyon na to, na kinumpirma at kinatigan ng Korte Suprema na ikulong habang buhay ang 3 pulis na pumatay kay Kian, nagpapatunay lang po, mga kababayan. Diba? Yang kadaldala ni Digong ang nagpahamak sa kanya. Si Roberto, tama po, mainit daw siya, I hate drugs. Totoo yan, si Roberto. Madaldal kasi siya, hindi niya iniisip na yung mga sinabi niya sa Quadcom, recorded yon. Yung mga sa Quadcom, pwedeng ipipresent yun ni Trillanes sa ICC. At yun yung magpapadiin sa kanya. Matalino daw siya eh. Kitoy-kitoyin ko kayo dito kay Obama. Mga negrado, mga item. Kitoy-kitoyin ko lang kayo. Pisting yawa kayo. Mga ganon. Yung kitoy-kitoy niya siya, yung kinitoy-kitoy ngayon. Mga kababayan. Ayun, mabubulok siya dun. Diba? Inamin ba naman lahat? Apakayabang? Yes. Pumatay ka ba? Yes. Very correct. Doon sa Kinoconsolidate po muna namin, yung Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kagapon sa akin,
na kailangan malaman ng publiko na soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot nito. At importante po si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system. Diba? Kita ninyo? Ang sinabi, September 2019, inamin ni Bongo yan. Sa mga Ninja Cups, pag namatay, 1 million. Pag buhay, na aresto, 500,000. Pag pinatay mo na siya talaga, yung video big time, yung mga drug lord, 2 million per head yan. Diba? Tapos pagdating ng 2024, 2019, inamin ni Bongo yan. 2024, tinanggi na niya. Pakinggan ninyo. Na sinasabi nila ngayon, masyado pong baseless. Nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang operations ng war. Kinoconsolidate po muna namin, yung Pangulo, yung mga listahan, yung mga... Diba? Kinoconsolidate pa. Pero ang sabi niya, pagka 2024, wala daw ganun. Yeah. Napakasinungaling. Ang sarap ibala sa kanyon. Diba? Nang hindi na makabalik. Ganon po yun mga kababayan. So sa madaling salita, sasabit po si Bato dito kay Kian de los Santos, mga kababayan. Kasi siya po ang PNP chief nung panahon na inimplement ni Digong ang madugong laban sa droga. Madugong implementation or war on drugs. No? So, yun lang mga kababayan.